guys, it's me, Shop Prof, and welcome back sa ating basic Java tutorial series. And ang ating lesson for today is all about if and else. So ano pa inaantay natin? Let's go! Okay, so ang lesson natin for today is all about if and else. Which is, dito na tayo magsisimula sa programming na merong logic. Una sa first, ano nga ba muna? Si if and else. So, si if and else po ay ginagamit sa halos lahat ng programming languages, which is, ito yung ginagamit para ma-check natin yung isang certain condition kung true ba siya or false. And then, meron tayong certain na pangsalo kung magiging true ba siya o magiging false pa siya. Ibig ko sabihin pangsalo is, ito yung mangyayari kapag true ba siya or false ba yung isang condition. To make it more easier to understand, English yun. Okay. Kasi technical yung sinabi ko sa inyo. So, to make it more simpler, and ito rin naman yung reason ng channel at yung tutorial na to, which is yung real life example. So, may real life example tayo, which is napakadali lang din. So, example is, inutusan ka ng nanay mo na bumili ng balot. Sabihin ng nanay mo, nak, bili ka ng balot. Kung walang balot, which is ang kung ay Tagalog siya ng if. Kung walang balot, bili ka na ng Penoy. So, pupunta kang tindahan. I-check mo ngayon muna kung merong balot. Kung, again, which is if. If balot is true. If merong balot. Kung true yun, kung merong balot, bibili ka ng balot. Pero kung walang balot, balot is false, ang gagawin mo ay, bibili ka ng Penoy. That's it. Yun yung pinaka-if and else. Ngayon, paano natin siya gagawin sa programming? Gawin natin siya. Ito pa rin naman yung code natin. Wala naman tayong binago dito. So, i-comment out muna natin to. Ayan. Again, yung comment, ituturo ko siya sa next episode. Okay, so tips and tricks lang naman siya kung paano siya talaga gamitin. So, sige, start na tayo. If and else. So, if, ayan, ganito lang naman gawin si if. If, then, parameter. Tapos, dalawang curly braces. Again, dito po sa loob ng curly braces, actually, ito naman talaga ang itsura niyan. Ayan, actually, ito lang naman talaga ang itsura niyan. Okay, binaba ko lang or binababa lang ng mga programmers to make it more simpler at madaling basahin. So, dito sa loob na yan, dyan po yung mangyayari. Whether kung true or false, yung nandito sa condition nito, which is nasa loob naman ng parameter. Ayun. So, sa loob ng parameter, dito, gagamit tayo ng kung tawagin natin ay math operators. So, ano-ano ba ang math operators? Lahat naman tayo nag-math. So, ang mga math operators ay yung greater than, less than, greater than or equals, less than or equals, then yung not equals. Tapos, yung equals, which is dito, equals siya. The reason is kung bakit dalawang equals yun. Kapag equals lang kasi sa programming, ibig sabihin assigning operator kasi siya. Ang ibig sabihin po ng assigning operator is nag-a-assign ka ng value sa isang variable. Actually, sa second lesson nga natin siya. Yung naglagay tayo ng value sa isa-isang string, sa isa-isang data type. Which is, for example, sa fname, equals siya, or ang value niya ay, for example, James. Equals lang ang nilagay natin kasi nag-assign lang tayo ng value. Pero, pag nag-check tayo, or ginagamit natin sa condition, yung equals, dalawang equals yun. Ibig sabihin ng dalawang equals is to check kung equals ba yung value sa isang certain or specific na value. So, isa-isahin muna natin. So, for example sa greater than and less than. Sa greater than, for example, 5 is greater than 2. Ayan, basically, yan na yun. Okay, then, dito tayo mag-system.print line, parameter, tapos, lagay natin dito, yes, tapos, true. Then, sa baba niyan, dito natin ilalagay yung else. Okay? So, else lang na word yan, tapos, curly braces ulit, then sa loob ng curly braces, yun naman yung mangyayari. Kapag false, yung nasa condition ng if. Okay? So, copy na lang natin to dahil tamad tayo. Tapos, gawin natin dyan is no. Tapos, dito ay false. Save natin. And right away, eto, alam mo na agad yung sagot dyan, di ba? So, si 5 is greater than 2, which is true. So, ang magiging output niyan ay, of course, magiging yes. True. And, kapag false naman, which is less than ang ginamit natin, sagot dyan ay no, false. So, dito, baka nalilito pa kayo sa greater than or equals. Basically lang, ibig sabihin lang niyan is, chine-check niya ng dalawang
chine-check niya yung dalawang value using to operator. Whether mag-true yung isa lang doon sa operator na yun, true na lahat ng condition. So for example dito, ayan, example, si 5 is greater than or equals 2. Ayan yung condition. Ngayon, i-check niya muna kung greater than ba siya. Si 5 is greater than 2, which is true yan. Ngayon, i-check niya naman susunod kung si 5 ba ay equals sa 2 or equals sa 2. So, false yun. Kasi hindi naman equals si 5 tsaka si 2. Pero, ang sagot pa rin dyan ay true kasi yung greater than ay true. Kaya, ang sagot dyan ay yes, true. Pag less than or equals naman, check niya ulit kung less than ba si 5 kay 2 or kung equals ba si 5 kay 2. Since parehas naman silang false, wala tayong magagawa. False talaga sila. So, ang sagot dyan ay no, false. Then, sa isa pa na nalilito, I think clear naman tayo doon sa greater than or equals tsaka less than or equals. Sa isa pang medyo nalilito is dito sa not equals. Sa not equals po is sine-check niya kung hindi equals yung dalawang value. Yun lang yun. Kung hindi equals yung dalawang value, kumbaga hindi magkaparehas yung dalawang value, magiging true siya. Hindi porket not equals, false yun ha. Hindi. I-check niya kung hindi ba magkaparehas yung dalawang value. So example, ganyan. So since si 5 at si 2 ay hindi magkaparehas, or sabihin natin not equals, ang sagot dyan ay true, which is yes, true. Pero pag ginawa natin 5 din yan. 5 is not equals 5. False yan kasi si 5 at si 5 equal sila. Di ba? So, ang mangyayari, ang sagot dyan ay no, false. Ngayon, to check naman kung mag-equals o magkaparehas yung dalawang value, doon natin gagamitin si equals. Which is, ayan na siya. Ngayon, kapag ibang number to, sabihin natin 3, yan yung false. So, ayan. Actually, ganun lang po ka-basic ang if and else. Medyo magiging mas komplikado lang yan kapag medyo marami na tayong sine-check na value. I mean, magiging komplikado lang yan kapag meron na tayong sine-check na condition or medyo marami na tayong sine-check na condition tapos marami tayong ina-output sa kanya. Actually, basic lang talaga itong tinuro ko kasi system.out.print lang ang output. Mostly ang nangyayari dyan, sa loob ng isa pa ng if na to, magkakaroon ka pa ng isa pang if dyan. So, ganun. Tapos may else ka pa ulit dyan. Ganun naman yan. Meron tayong tinatawag na nested if and else, which is probably sa mga susunod pa na lesson natin. Pero, sa ngayon, ito muna, patutunan lang natin yung basic ng if and else. So, sa next episode natin, ituturo ko naman kung paano. Yung sinasabi ko sa inyo na yung balot, kung paano siya gawin sa code. Pero yung actual na magiging next episode natin is using variable naman. If and else using variable naman sa condition. Abangan nyo yan. Before ko i-end ng video, shoutout nga pala muna sa mga ito. Ayan. Kung sino man kayo dyan. Ayan, shoutout. Thank you sa nag-comment. And kung gusto nyo rin ma-shoutout, comment down below lang. Okay? So, yun. Okay. Again, huwag nyo pahirapan sarili nyo. Okay? Kasi ang programming mahirap na. Papahirapan yung sarili nyo, mas hihirap siya. Okay? So, yun lang. Ingat kayo palagi. And, yun. Thank you. Bye.